Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pahayag ni Senator Marcoleta doon sa programa nila sa Net25, yung Saganang Mamamayan. Nag-usap-usap sila. Si Senator Jinggoy pala, sa usap-usapang ito pinapili o prinsipyo o plunder. Ganun daw ang nangyari kay Senator Jinggoy. So anong pinili ni Senator Jinggoy? Of course, prinsipyo. Balang sampahan niyo ako ng plunder. Pakinggan natin sa pagpapatuloy ng investigasyon. Balikan ko lang sa inyo kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo lang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Totoo yun. Nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro tao ka lang naman Di ba? Lalong-lalo na kung alam mo wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang kakaso sa iyo. Alam mo naman, kahit ano bang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute nito, wala kang kalaban-laban Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka agad, kulong ka agad. Ganon kasimple. Ang mangyayari ron, naiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Pag-isipan po ninyo, kayo mga kababayang nakikinig. Talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Umalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula pa. Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito anong dahilan din? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito'y kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy, at natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya. Nakita mo ba naman, siyam na buwang singkad. Totoo. Kinuha niya yung Blue Ribbon Committee kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, Kisyo, ganitong gagawin, Kisyo, pumirman muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun? Sa loob ng siyam na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. At gusto po namin mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Ngayon mo na-realize, tama pa rin sabi mo, no? So, kung ako si Senator Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Hindi. Wala muna doon sa punto na yon. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na huwag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Lilipat, gano'n na naman pa. Pero dahil alam niya pinaglalaban namin, Prinsipyo na po. alam niya prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya,
Magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? O, sinabi naman yung maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yes. Yun. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Well, again, sir, liwanagin lang natin, hindi natin pinapagito, hindi parang kapiya si Senator Jinggoy, para sabihin wala siya kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya. So sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, binabanggit natin sapagkat alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan, Tinatawagan, no? gusto mo ba bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa iyo? Oo. Ayaw ko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Grabe, oh. Sabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Oo. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman, oo. Tao ka lang naman eh. Oo. Oo. Tingnan mo yung ginawa nila sa akin din. Yeah. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Mhm. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi na kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oo. Saan ka naman nakakita dyan? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang istasyon ng television. I have a power meter here, the same one Japanese is. So, yun. Saludo. Saludohan natin. Ipagdasal natin si Senator Jinggoy Estrada. Pinili niya ang prinsipyo. Araw-araw pa lang at tinatawagan. Kumalas ka na para hindi ka makulong. Anong sagot? Kulong nyo na lang ako. If this is the price I had to pay, so be it. Sana dadami pa ang katulad ni Senator Jinggoy Estrada. Grabe. Sige lang. May araw din sila. Laban lang po, Senator Estrada. Senator, itong mga kinakasuhan, Marcoleta, Villanueva, and Escudero, yan ang mga tinatakot nila ng kaso-kaso eh. May Diyos po, kasama ninyo, kasama natin ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang mga yero nga ihatag sa mga tao nga kadtong nagpatindog og balay. Ano na ang yero nga ipantabang mga tao nga nagkalisod. Salamat kanay bay. Karon mao na ni ang pag-atupan ni Adis nga taga Sitio Malipayon nga himuan ni ag-abo. Mag-atop na ni siya karon. O karon humanagid sa pag-atop ang kinatabang nga yero. So makita nato nga nakatop na gid sila. Salamat kid sa Ginoo nga
kuan natabangan na gid mi og sen og sa naghatag ani nga sen salamat gid sa Ginoo kay dili na gid mi ulanan og na kuan na gud na ato pa nang among balay. Dagan salamat og kanina naghatag sa sen og parayon paghatag namo ang mga pobre. Salamat Dagan kayo. Salamat sa